Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Impeachment trial ni VP Sara, kayang tapusin ng 19th Congress sa loob ng 19 na araw. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Sa loob lamang ng 19 na araw, kaya nang makabuo ng desisyon ng Senado para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan ang paniniwala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Aniya ay maaari naman mag-adopt ng bagong rules of procedure para mapabilis ang proseso gayong hindi aniya maaaring tumawid sa 20th Congress ang paglilitis. Sabi ni Tolentino, maging ang ikalawang impeachment noon kay US President Donald Trump ay tumagal lamang ng 5 araw. Ang pag-fast track aniya ng paglilitis ay posible sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Gaya po nung impeachment case ni the former Justice Corona, yung 8 articles of impeachment ay ginawang 3. So ito ngayon, kung may kooperasyon ang panel of prosecutors, siguro pwede na lang i-withdraw yung iba, lang 2. Sa ilalim ng 19-day indicative calendar ni Tolentino, bibigyan ng 10 araw si Duterte na tumugon matapos basahin ang articles of impeachment sa June 11. Sa June 22 naman, nakatakdang sumagot ang mga prosecutor at saka isusumite kinabukasan kasabay ng pagbibigay ng opening statements ng dalawang panig. Mula June 24 hanggang June 26, ilalatag ang mga ebidensya at maaaring ischedule ang rebuttal sa June 27. Ikakasa naman ang oral argument sa June 28 habang gagawin ang closed-door meeting ng mga senador sa June 29. Pagsapit naman ng June 30, saka lamang maglalabas ng hatol ang Senado kung iaabsuelto ba o patatalsikin na sa pwesto si VP Sara. Una rito, kumalat sa Senado ang draft resolution mula sa opisina ni Senator Bato de la Rosa para ipadismiss ng impeachment. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa umanong dokumentong nakararating kay Senate President Chis Escudero. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, barangay at SK elections tuloy na. Nanindigan ng Commission on Election na wala nang magiging aberya pa at tuloy na sa December 1, ang barangay at sangguniang kabataan election. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, na gagawing manual counting ang BSKE, magsisimula ang botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maglalaan din ng COMELEC ng maagang oras para makaboto ang mga senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Magsisimula naman mula July 1 hanggang 11 ang registration para sa BSKE, habang ang filing of Certificate of Candidacy ay mula October 1 hanggang 7. Binalaan din ng COMELEC Chairman ang mahaharap sa kaso ang mga local officials na nagsusuporta sa kandidatura ng isang barangay opisyal, ay bawal din ang mga ito na ikampanya o gamitin ang pondo ng gobyerno, at mga proyekto para sa mga kandidato. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.